2009, nag-undoy. Remember na undoy? Yes. Ang asawa ko na naman, nabiktima na naman. Sabi ko itong asawa ko, may sa pusa ang buhay. Na-aksidente, nakaligtas. Na-undoy, sabi ko, Lord, nung tumitirik na yung mata niya, nagbibiliryo na siya, nasira na yung wheelchair, ang pinagdadasal ko na lang, Lord, sana tanggapin ko, matanggap ko na pag namatay siya sa oras na to, hindi ako mag-breakdown. Kasi kung mag-breakdown ako, walang mag-aasikaso sa bangkay. Walang mag-aasikaso sa mga anak ko. Lahat mahirap. Kaya sabi ko, Lord, yung i-ready niya ang damdamin ko, na pag tumirik yung mata ng asawa ko, kalmado lang ako. Pero niremind sa akin ni Lord, intra. Saan ako magharap ng intra? Alas 2 ng araw. Walang signal ng mga cellphone, brown out. Diba? May intra ako, kasi hindi nga active, diba? Hindi nga ako active. Yes. Dahil hindi nga ako makapaniwala na kaya ko. Pero may intra ako, expired. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Yung expired na yon galing Amerika, pinadala sa Isabela, Ilocos. Yung pinadalhan na nanay niya, biyanan ng member ko sa Manila. So nung makita yon, dinala sa Manila, pinapalit sa akin. Bakit ko papalitan? 3,000 na higit yun, lugi ako. Hindi naman niya sa akin bibili. Kaya lang, to save the friendship, pinalitan ko yung products na expired. At how many years ago pa yun? Na nakatambak lang yung expired na intra na yun. Yung pala may paggagamitan siya. Dadating ang panahon may paggagamitan siya. That time, nung malitosperosis si husband, pinainom ko expired na intra. Katawiran ko man, tumikirik na mata, naghihingalo na, bahala na. Alam mo yung bago man lang mamatay, makainom na intra. Bahala na eh, parang alam mo yun, nasa tulungan. Promise. Nanginginig ako na alas ko sa matiling araw, umuwi ako ng San Mateo, malayo yung hospital sa bahay ko. Talagang nanginginig ako sa bahala na, sabi ko, intra, expired intra. Tinatungga ko sa kanya talaga, 3 bote magdamag, pero kada lunok niya, tinitingnan ko, may pulso pa siya. Bakit ako titirik na yung mata niya. Pero sabi ko, Lord, bahala na, wala naman akong ibang resources, wala akong ibang resources na kung paano pa siya mabubuhay. Sinurrender ko na sa Panginoon. But because of the expired products, binuhay ang asawa. Sino naman ako para magmatigas sa Diyos? I discovered Lifestyle Company Intra year 2000. Noong year 2000, pinento ko nga sa mga leaders kagabi, una-una pa yung dying, ang takas ng loob ko noon, no? Pero hindi ko nga inintindi. Kasi nga, ang feeling ko, I cannot do this, I cannot make it, wala akong kapasidad, kasi no face value, no credibility, no influence. Wala akong kakilala na may pagbili ng 1.5 pa nung araw. Pare-pareho kami sa palengke, na pangarap namin, sa pwesto ko sa palengke, pangarap namin makabili ng isang sako ng bigas. Dahil kilo-kilo lang kami. So wala akong influence, wala akong kakilala na alam kung kaya bumili ng intra. Kaya hindi ko siya nagawa. You know what? 10 years. It took me 10 years. Bago ko ito talagang ginawa, ginusto. After na, nabuhay yung asawa ko dun sa expired. That time, bakit ako nag-yes kay Lord? Not to do the business anymore, kasi ayoko nga mag-business. Hindi ako magaling sa business. Magaling ako utangan. Magaling ko magpautang. Hindi ako marunong maningil. Kasi pag siningil mo, kailangan medyo matapang ka. Mapupunta sa away. Ayoko nang may kaaway. Kaya ayoko ng business. Pero Lord, sabi ko, pinakita mo sa akin to, pinipilit na sa puso ko, do this as mission. Ilan ang mamamatay sa leptospirosis? Ilan ang mamamatay sa mga sakit? Alam mo dahil medical secretary ako. Ilan ang mamamatay sa asthma? Anak ko, na-address yung asthma ng anak ko. Ang daming mga bata na mamatay dahil lang sa asthma. Kaya nung naisip ko yun, kahit sinong nanay, basta may anak na may asthma at alam mo maganda yung product, kahit 10,000, bibilihin mo yan para sa anak mo. Yes! Sige, palakpak po. Doon ko nagsimula, na-embrace ko yung mission ng Lifestyles. Wala na akong pakialam kung pangit ako. I don't mind about my face. Hindi ko na iniisip, na wala akong alam. Basta naintindihan ko na lang, nung pumunta ako dito, nag-start ako
self-introspect, kailangan pasukin ko to, kailangan may alam ako. Nag-training ako na nag-training, no? Kaya yun yung testimony ko na dinala ko lahat dito, mga anak ko, mga pamangkin ko, pinagsama-sama ko sila para wala akong alagaan sa Manila, para wala akong paglulutuan, para wala na ako sa bahay, alas 6 pa lang, ito, todo ko to. Yung asawa ko lagi nag-a-attend ng suicide, magbigti daw siya. Kasi wala nga siya, may depression siya may amnesia siya. Ano na siya paralyzed na ang feeling niya, paranoid na siya, wala na siyang silbi. Yes. Wala na siya, hindi na siya engineer. Engineer na lang siya by paper. Hindi na siya nakakapag-function. So lahat ng insecurity sa asawa ko na andun. Kaya lang, hindi ako pwedeng hindi kumilos, hindi ako pwedeng gumawa ng plano sa buhay. Yes. So pinagsama-sama ko dito yung mga anak ko, kasama ko lang ng pamangkin ko, kasama ko lang natitira sa bahay. Titimplahan ko lang siya ng kape, bigyan ko lang siya ng tinapay kasi hindi niya alam ang pagkain. Pag wala nakitang pagkain, walang sensor ng utak niya para kumain. Ganun ang husband ko. Kaya hindi din po madali habang ginagawa ko to. Dinadala ako ng Panginoon sa iba't ibang probinsya, iba't ibang lugar. Buong Pilipinas po na ikot ko. Pero sumusunod lang ako kung anong pagawa sa akin ng Panginoon. Sunod lang ako. Punta ako ng Mindoro, punta ako ng Samar, punta ako ng kung saan-saan na ikot ko ang buong Pilipinas. Para lang dito sa mission ako. Nag-decide po ako gawin ito full-time, and in 3 years, I became one of the global marketing leaders. Di ko rin naman naintindihan po nung una. Sa mga distributors, marami dito sa inyo, isipin nyo. Sige, titingnan ko, aralin ko muna. Hindi nyo ito maaaral. Ang pag-aaral actual. Sumakay ka sa vehicle, doon mo ma-discover kung anong meron dito. Tama. Hindi mo po ito, hindi yung, sige, aralin ko muna bago ko gawin. Hindi po ganun. Hindi po tayo traditional school. Next time, kaya mo ito gagawin because God is calling you to a higher purpose of service. Kung ano man ang trabaho mo, ang servisyo mo doon lang sa lugar mo. But, ina-upgrade ka ngayon ni Lord in terms of income, in terms of service, dito mo lang magagawa. Yes. Sabi ko nga, bakit ba namamayagpag ang Cebu? Namamayagpag ang Bicol? Namamayagpag ang Tiensa? Namamayagpag ang Visayas? Yes. Namamayagpag ang Manila? Bakit pagdating na dito, ayaw ko sana paniwalaan ng Ilocano ko report? Pero pagka-hospital naman, lalabas din naman yung pera na yan. Yes. Pwede ba natin baguhin yung sumpa? Hindi totoo yun? Yes. Baguhin natin, magbuo tayo ng ano dito? Magbuo tayo ng kultong payaman, ng payaman, ng payaman, ng payaman.